Paano nga ba direktang naglilingkod ang mga kongresista sa loob at labas ng Kamara? Sa atin pong bagong episode ng Congress in Action, tunghayan natin ang mga programa ng pamahalaan na nailapit ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario sa kanyang mga kadistrito. Panoorin po natin ito. Ang kaunlaran at katatagan ng isang komunidad ay sumasalamin sa uri ng lider na namumuno rito. Isang bunga ng dedikasyon na magampanan ang tungkulin at sinumpaang responsibilidad sa kanilang nasasakupan. Isa sa mga patunay nito ang ikalawang distrito ng Davao Oriental sa ilalim ng pamumuno ni Representative Chino Miguel Almario, isang lider na may puso sa paglilingkod. Mula sa pagsuporta sa mga manggagawa hanggang sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon at kalusugan, kitang-kita ang hands-on na serbisyo ni Representative Almario. Tinitiyak niya na ipagkakaloob ang mga nararapat na serbisyo para sa mas maunlad na kinabukasan ng kanyang mga nasasakupan. Yung pinaka-focus ko talaga is holistic improvement. So, holistic improvement as a whole. So, because when many sectors kasi improve together, mas gumaganda din kasi yung quality of life. So, I don't want to dabble in just one priority na bubuhusan ko ng napakarami, but more of everything little by little. Para at least naman na, let's say for example, if I don't get elected, who will continue, di ba? If I have, let's say for example, a top priority pero hindi naman priority ng isa, ng susunod, sobrang malaking magiging disconnect yun ng quality of service. Bago pa man pumasok sa mundo ng politika, naitanim na ang malasakit sa kanilang pamilya mula sa kanyang lola, dating mambabatas ng ikalawang distrito, Representative Telma Almario, na kinilala sa kanyang advokasya sa edukasyon. Ngayon, dala ni Representative Chino Almario ang legasiyang ito, isang pamana ng serbisyong may puso at tunay na paglilingkod sa mamamayan. And when my grandmother was still the congresswoman, yung priority talaga niya was one school every barangay at least. So mayroon tayong maraming mga barangay ngayon na may national elementary school, may national high school. So yun din yung ginagawa namin because eventually, when you also put importance into education, nagiging domino effect din yun sa community. The one thing that breaks the cycle of poverty, one sure thing that breaks the cycle of poverty is education. Sa hangaring mas mapalakas pa ang sektor ng edukasyon sa ikalawang distrito ng Davao Oriental, patuloy ang pagsusulong niya ng mga programa para palakasin ang edukasyon sa ikalawang distrito. Kabilang ang kanilang assistance para sa mga mag-aaral at ang pagtatatag ng mas modernong pasilidad sa mga paaralan. Makikita ito sa kabi-kabilang turnover ng mga bagong pasilidad tulad ng bagong gusali sa Davao Oriental Polytechnic Institute sa Barangay Ilangay, Lupon. Ngayon din ang mga bagong classrooms sa Manikling National High School sa San Isidro na malaking tulong hindi lamang sa mga mag-aaral kundi maging sa mga guro. Dagdag pa rito ang bagong covered court sa Tagugpo National High School, bunga ng pinagsama-samang pagsisikap ng lokal na pamahalaan para sa mas ligtas at maayos na paaralan. But it is the money that was generated from the taxpayers of this country. Yung trabaho lang namin as congressmen, as representatives, is to try to bring that money back to the people through programs and projects. So at least yun, nangyari na yun. And happy ako kasi, again, it's part of capacity building. Hindi lang mag-aaral ang tinutulungan ni Representative Chino Almario, naglulunsad rin siya ng mga programa para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan. Kabilang dito ang Training Induction Program, katuwang ang TESDA, na dinaluhan ng maraming residente mula sa Barangay Sanghay, Mati City. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng kanyang advokasya na bigyan ng bagong kasarihan at oportunidad ang kanyang mga kababayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Representative Chino Almario, nararamdaman ng bawat mamamayan ang presensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang naghahatid ng ginhawa, kaayusan at tunay na pagbabago.
Naming sinestress dito kasi sa amin is that when one person does everything alone, onti lang yung magagawa mo. So, even in my capacity as congressman, sinasabi nga nila napakataas na posisyon, pero to me, I'm just one part of the puzzle. So, we will always rely on the LGUs na mapadala natin yung services galing sa national government to the constituent. Sa akin naman, it's more important that people recognize na it was a collective effort so that at least doon nila makikita na mahalaga talaga kapag may one line of government na lahat, even if iba-iba yung backgrounds, at least they understand that they have to serve the people. Dahil ang paglilingkod ay hindi lang posisyon, ito ay responsibilidad. At sa paraan ng pamumuno ni Representative Chino Almario, napatunayan na kapag ang leader ay may puso sa paglilingkod, lahat ay kayang maabot. Hindi lang siya isang leader, siya ay kaibigan, kasama at higit sa lahat, pamilya na handang tumulong maging sino ka man.